Walang saysay ang drug testing kung walang sapat na pahinga. Yan ang buwelta ng grupong Piston matapos ipag-utos si Transportation Secretary Vince Dizon ang mandatory drug testing sa public utility vehicle drivers dahil sa magkakasunod na trahedya sa kalsada. Sa isang pahayag, tinutulan ng grupo ang mungkahi ng kalihim dahil pagbaling umano ito sa mga tunay na ugat ng issue. Dapat anila tutukan ang nakabubuhay na sahod at ayusin ang patakaran sa nakakapinsalang oras ng trabaho. Una nang sinabi ni Dizon na babawasan na rin ang maximum driving hours para sa mga nagmamaneho ng pampublikong bus mula 6 sa 4 na oras. Matatandang isa sa dahilan ng karambola sa Subic-Tarlac Expressway noong nakaraang linggo ang nakaidlip umano na bus driver. Pero kung ang Piston may agam-agam sa regular drug testing, ang iba namang driver, pabor tayo sa drug testing para yung lahat ng aksidente maiwasan para ang mga pasahero natin na malagay sa safety. Para maano rin ng mga tao na kami rito, clear, wala kaming ginagawang kung nagmamaneho kami. Magkakaiba rin ang opinyon ng ilang mga senador. Para kay Senadora Grace Poe, dating pinuno ng Public Services Committee, importante na nasa wastong pag-iisip ang mga driver bago magmaneho ng sasakyan. Pabor din si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at sinabing mabuting hakbang ang drug testing para matiyak ang kaligtasan sa kalsada. Pero tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ano ang koneksyon nito sa insidente gayong nagnegatibo naman ang driver ng bus na sangkot sa SCTEX crash? Sabi ng Malacanang, huwag agad sana husgahan ang mungkahi ng DOTR. Dapat pong pag-aralan kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada. Including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. Hininga ng komento ang Transportation Department hinggil sa issue. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.